Ang katahimikan ay nagtago ng isang kakilakilabot na katotohanan ng auction hall. Nangyari ito sa pinakamalalim na gabi. -15 palapag ng Marangyang Hotel na Gintong Diwata sa Maynila. Ang mga diamante ay kumikinang sa silid, ngunit ang dilim ang nangibabaw. Ang bulwagan, na pinalamusan pagkatapos ng auction, ay dumugo tulad ng pulang karpet. Ang amoy ng mamahaling red wine at iba't ibang pabango ay humalo sa hangin. Ang mga amoy na iyon ay hindi kayang itago ang iskandalo na naganap kamakailan. Ang ilang basag na kristal na baso sa sahig ay lumikha ng itim na anino, at ang mga tunog na iyon ang tanging ebidensya na bumabasag sa katahimikan. Isang oras ang nakalipas, napakaraming tao roon. Ang sikat na bituin ng Pilipinas, si Ate Marie, ay kinuha ang atensyon ng lahat sa suot niyang hindi kapanipaniwalang mamahaling kwintas na diamante na luha ng diwata sa kanyang liig. Siya ay nasa tuktok ng tagumpay. Ngayon, siya ay nawala sa hangin. Si Inspektor Neil ay nakatayo sa ilalim ng kumikislap na pula at asul na ilaw ng patrol car ng pulisya. Ang mga ilaw na iyon ay sumira sa halumigmig ng Maynila na gabi na umuulan. Siya ay nakasuot ng trench coat na medyo basa. Ang kanyang mukha ay abo at mabigat tulad ng ulap-ulan. Nasa edad 40, ang kalungkutan ng hindi nalutas na kaso 10 taon na ang nakalipas ay kumapit pa rin sa kanyang mga mata. Ang kalungkutan na iyon ang lumikha ng kanyang gabi ng walang tulog. Pumasok siya sa silid. Ang tunog ng kanyang sapatos ay umalinggaw sa marmol na sahig. Ang amoy ng pintura ng dingding at ang amoy ng malamig na diamante ang sumalubong sa kanya. Nang buksan niya ang ilaw, ang loob ng bulwagan ay lumabas sa ilalim ng malupit na liwanag. Ang una niyang napansin ay ang isang malaking puting florera ay basag malapit sa auction stage. Ang matapang na amoy ng whiskey ang namumuno sa ibang mga amoy doon. Sa tabi nito, nakita niya ang 2 patak ng maliit na mansa ng dugo. Alam niya agad na may naganap na pagpupumiglas ng ang puting sapatos ni Marie ay kaladkarin palabas. Ano ang sitwasyon, Sambat? Tanong ni Neil sa kanyang assistant, si Sargento Sambat, sa mahinang boses. Si Sambat ay isang kabataan na nasa edad 20, ngunit may pagod sa kanyang mga mata. Ang huling taong nakakita sa kanya ay ang kanyang driver. Sinabi niya na nakita niya siyang umalis sa silid pagkatapos ng auction bandang 12:30 ng gabi. Pagkatapos, agad siyang nawala. Paano siya nawawala sa ganitong lugar, Boss Neil? Ang boses ni Sambat ay medyo nabigla. Nawawala siya sa ganitong lugar, Sambat. Nakikita mo lang ang panlabas. Ngumiti si Neil ng walang labi. Ang ginto at diamante ang dilim na nakatago sa liwanag. Lumuhod si Neil sa tabi ng basag na florera. Kinuha niya ang isang diamante na hikaw gamit ang kanyang kamay na may guwantes. Ang hikaw ay nahuli ang liwanag ng flashlight sandali. Ito ay mahal at perpekto. Mukha itong hikaw na isinuot ni Marie. Ngunit ang nakakuha ng atensyon ni Neil ay hindi ang hikaw. Nakita niya ang isang maliit na bitak sa salamin ng dingding sa ilalim ng stage. Sa paligid ng bitak na iyon, nakita niya ang abo ng sigarilyo at ang amoy ng murang sigarilyo. Walang sinuman ang dapat manigarilyo ng ganito kamurang sigarilyo sa Marangyang Hotel. Hindi umiinom o naninigarilyo si Marie. Bulong ni Neil. Ibig sabihin, may 2 tao rito. Nagkaroon sila ng pag-aaway. May isang taong kinaladkad si Marie palabas. Tumingin siya sa dilim. Mataas ang kisam. Maraming tao ang may kaaway sa trabahong ito. Sambat, kunin ang listahan ng lahat ng mga sumali sa auction. Lalo na ang huling bumili kay Marie. Si Coronel Ricky iyon, Boss Neil. Binili niya ang luha ng diwata sa halagang milyon-milyong dolyar. Siya ay isa sa pinakamaimpluwensyang at pinakamayamang tao. Lumiwanag ang mga mata ni Neil. Ang kanyang puso ay nag-apoy muli tulad ng isang malabong apoy sa loob ng 10 taon. Riffy. Isang pangalan na kumakatawan sa dilim at kapangyarihan. Siya ang hari ng mundo ng diamante, ngunit alam siya ng lahat bilang isang pilantropo. Ang ganitong pagkakasalungatan ay palaging umaakit sa isip ni Neil. Riffy? Alainan. Kung ang mga taong tulad nito ay malinis sa labas, madalas silang marumi sa loob, Sambat. Tiningnan ni Neil ang orasan.
-3:00 ng madaling araw. Ang gabi ng Maynila ay mas malamig. Ang amoy ng basa na semento at imburnal ay malungkot na humalo sa hangin. Tiningnan niya muli ang lugar kung saan nawala si Marie. Ang mga maliit na mansa ng dugo na nanatili doon ay nagpaalala sa kanya ng masakit na imahe mula sa kanyang nakaraan. Alam ko na ang halaga ng isang diamante ay maaaring katumbas ng isang buhay. Inilagay ni Neil ang hikaw sa isang selyadong plastic bag ng maingat. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng malamig na determinasyon ng isang karakter na Noor. Marami pa tayong trabaho. Kailangan nating maghukay sa kasong ito hanggang sa silong. Sambat, kunin ang lahat ng talaan ng paggalaw ni Coronel Rithie. Ngayon na. Pagkatapos umalis sa ika-15 palapag ng hotel na Gintong Diwata, ang Maynila ay parang isang pininturahan na canvas. Humihinga ang lungsod sa ilalim ng dilim ng gabi. Ang amoy ng basa na goma pagkatapos ng ulan at ang amoy ng pritong pagkain mula sa night market ay humalo sa kalsada. Ngunit sa ilong ni Neil, tanging ang malamig na amoy ng metal at dugo ang kumapit. Ang amoy na iyon ay hindi kailanman nagpapahintulot sa kanya na matulog ng buong gabi sa loob ng 10 taon. Sa kotse, inilagay ni Neil ang kanyang ulo sa upuan at tumingin sa kumikislap na ilaw mula sa bintana na umuulan. Ang kanyang mga mata ay pula at ang mabibigat na anino ng kakulangan sa tulog ay nasa ilalim niya. Isang dekada na ang nakalipas, nawala ang kanyang kasamahan, ang kanyang matalik na kaibigan, sa isang katulad na madilim na bodega. Ang kasong iyon ay konektado sa negosyo ng diamante at hindi nalutas. Habang yakap niya ang kanyang kaibigan na bumagsak na may dugo sa kanyang mga kamay, ang amoy ng diesel at pulbura na humalo sa hirap na hangin ay hindi niya nakalimutan hanggang ngayon. Ang sakit na iyon ay naging matigas siya, ngunit sa parehong oras, ang pagdududa ay bumabagabag sa kanya. Diamante. Palaging diamante. Bulong niya ng mahina. Tiningnan siya ni Sambat mula sa rearview mirror. Boss Neil, dapat kang magpahinga. Maaari tayong magpatuloy bukas. Ang pahinga ay nagbibigay ng oras sa masasamang tao, Sambat. Diretsyong sagot ni Neil. Tiningnan niya ang diamante na hikaw ni Marie sa kanyang kamay. Ang liwanag ng diamante ay malamig na kumikinang nang tumama ito sa ilaw ng kotse. Ang diamante na ito ay tahimik, ngunit marami itong salita na sasabihin. Pagdating sa istasyon ng pulisya, ang ulan ay dahan-dahang humina. Ang malamig na hangin mula sa sementadong dingding ang sumalubong sa kanila. Inilagay ni Neil ang mga dokumento ng talaan ni Rithie sa mesa. Si Coronel Rithie, 55 taong gulang. Tahimik at walang kasalanan na mukha tulad ng isang clay doll. Siya ay nagretiro mula sa militar at agad na naging mayaman sa negosyo ng diamante, real estate at mga social activities. Ang taong ito ay nasa tuktok ng lipunang Pilipino. Tinawag siyang ang hari ng diamante ng pilantropo. Gumagawa siya ng maraming kawanggawa, paliwanag ni Sambat. Dapat siyang maging isang tao na mas gusto ang mas marami sa ibinibigay niya. Itinuro ni Neil ang larawan ni Rithie gamit ang kanyang daliri. Tingnan ang kanyang mga mata. Malamig at walang laman. Ang mga matang ito ay hindi tumitingin sa mga walang kasalanan. Ipinapakita ng mga talaan na si Coronel Rithie ang pinakamalaking taga-suporta ni Marie at madalas na nagdodonate ng malaking halaga sa kanyang charity program. Ang kanyang paglahok sa diamond auction ay ipinapalagay din na suporta para sa gawaing kawanggawa ni Marie. Ngunit may kakaiba. Binuksan ni Sambat ang isang dokumento. Isang linggo bago ang auction, agad na nagbitiw si Marie sa charity foundation ni Coronel Rithie. Walang dahilan ang ibinigay. Kaya, iyon ang maaaring dahilan kung bakit ang isang taong tulad ni Marie ay agad na nawala. Dahan-dahang kumatok si Neil sa mesa gamit ang kanyang kamay. Ang tahimik na tunog ng katok ay umalinggaw sa silid. Pagkatapos siyang magbitiw, nagkaroon ng 4 na tawag sa sekretarya ni Rithie. Ang bawat tawag ay mas mababa sa 1 minuto. Kailangan ay mayroong tensyon. Itinabi ni Neil ang dokumento at tumingin sa madilim na salamin ng istasyon. Ang kanyang imahe ay humalo sa liwanag. Sambat, suriin muli ang lahat ng TK records ng hotel. Lalo na ang entrance ng staff at ang service elevator. At ipasuri ang kotse ni Coronel Rithie ngayong gabi.
Ano man ang sasakyan na ginamit niya. Cots. Nagbigay siya ng talumpati sa auction. May mga saksi at ang kanyang driver na nagdala sa kanya. Upang mailabas si Marie doon, hindi niya kailangang lumabas. Tanging ang panloob na daanan lamang. Sabi ni Neil mula sa kanyang karanasan. Ang kotse ni Ruthie ang unang bakas. Marahil sa loob ng kotseng iyon ay may amoy ng kosmetiko ni Marie o amoy ng dugo. Ang mahalaga ay hanapin ang kwintas na diamante na luha ng diwata. Habang nagsasalita siya, ang tunog ng telepono ay tahimik na umalingaw-ngaw. Isang tawag mula sa laboratorio. Ang resulta ng 2 patak ng maliit na mansa ng dugo na natagpuan malapit sa basag na salamin at hikaw ay dumating na. Boss Neil, tumugma ang dugo kay Marie. Lumaki ang mga mata ni Sambat. Mabuti. Tumango si Neil tulad ng inaasahan. Kaya ang pagpupumiglas ay malinaw. Siya ay sapilitang dinala. Ngunit ito ang pinakamasama. Nagpatuloy si Sambat ng may mabigat na paghinga. Nakakita kami ng isang fingerprint mula sa abo ng sigarilyo at bitak ng salamin. Ngunit ang fingerprint na ito ay hindi fingerprint ni Coronel Ruthie. Ito ay fingerprint ng isang hindi kilalang kriminal. Wala ito sa record. Si Neil ay tahimik sandali. Ang kanyang puso ay nayanig na parang bagyo. Matalino si Ruthie. Marahil ay umuupa siya ng isang tao sa halip na gawin ito ng mag-isa. Hindi niya dinudumihan ang kanyang kamay. Siya ang hari. Umupa siya ng mga tao. Huminga si Neil. Ang amoy ng malamig na kape sa hangin ay nagpapait sa kanyang bibig. Sambat, ngayon ay kailangan nating hanapin ang dilim at liwanag ni Coronel Ruthie. Hanapin ang lihim na bodega, imbaka na may kaugnayan sa kanyang negosyo ng diamante. Ilantad ang kaso na may kaugnayan sa pagbibitiw ni Marie. Umaasa tayong makita si Marie na buhay. Ang maliwanag na liwanag ng determinasyon ay lumitaw sa kanyang mga mata. Ang dilim ng gabi ay malawak, ngunit determinado siyang sirain ang dilim na iyon. Ang pagsikat ng araw ay tahimik na bumagsak sa mga lumang gusali ng Maynila. Ngunit para kay Neil, ito ay ang liwanag lamang na nagpipilit sa kanya na lumaban. Ang kanyang opisina ay malamig tulad ng isang cold room, tahimik. Ang mga dokumento na may kaugnayan sa negosyo ng diamante ni Coronel Ruthie ay nakakalat sa mesa. Hawak ni Neil ang isang tasa ng malamig na kape. Ang kape ay mapait at ang ice cube ay natutunaw na nagpapabasa sa mesa. Sinasala niya ang mga opisyal na dokumento ng negosyo ng diamante. Sa labas, lahat ay malinis. Ngunit naramdaman niya sa kanyang puso na may isang sekreto na nakatago sa ilalim ng mga kondisyon ng talahanayan. Lahat ay malinaw. Ibig sabihin, hindi ito malinaw. Bulong ni Neil. Bumalik si Sambat na may mahirap na sitwasyon ng TV records. Ang pagkadismaya ay lumitaw sa kanyang mukha. Boss Neil, ang TV mula sa likod ng kalsada ng hotel ay nawala ng kuryente mula 12 oras 40 minuto hanggang 12 oras 45 minuto ng gabi. Agad na madilim. Eksaktong 5 minuto. 5 minuto ay sapat na upang alisin ang isang buhay, Sambat. Ang boses ni Neil ay matatag. Hindi iyon aksidenteng pagkawala ng kuryente. Ito ay inayos. Ang mga tao ni Ruthie ay konektado sa mga staff ng hotel o security. Sinuri nilang muli ang huling talaan ng tawag ni Marie. Sa 12 oras 25 minuto ng gabi, 5 minuto bago lumabas si Marie sa auction. Tumawag siya sa isang numero sa loob ng 30 segundo. Hindi iyon ang sekretarya ni Ruthie na magalang magsalita. Saan nanggaling ang numerong ito? Nagtataka si Neil. Sinuri ni Sambat sa computer. Iyon ay isang prepaid debit card mula sa isang maliit na bayan sa hangganan sa Hilagang Silangan ng Pilipinas. Isang napakuraming numero. Inilabas ni Neil ang tasa ng kape mula sa kanyang kamay. Yumuko siya ng may interes. Bakit tumawag ang isang sikat na bituin tulad ni Marie sa ganoong numero? Sinuri nila ang geolocation na konektado sa numerong iyon. Ipinapakita ng lokasyon ang isang lumang industrial area sa labas ng Maynila Port Area. Hindi iyon isa sa mga opisyal na diamond cutting factory ni Coronel Ruthie. Ang lugar na ito ay pinangalan ng Giant Dragon Services and Warehousing.
Sa mga dokumento, nakasulat na ito ay isang prutas storage. Ang boses ni Sambat ay may pagdududa. Prutas? Kinokontrol ba ni Coronel Rithy ang lahat mula sa diamante hanggang sa prutas? Ngumiti si Neil. Ang kanyang ngiti ay malamig at mapait. Kailangan nating pumunta sa lugar na iyon. Nakakakuha na tayo ng amoy ng katotohanan. Ang patrol car ay tahimik na naglakbay sa dilim. Narating nila ang lumang industrial area. Ang lugar ay may ilaw mula sa ilang sirang lampara, at ang malalim na anino ay sumasakop sa ibang mga lugar. Ang hangin ay humalo sa amoy ng tubig alat, kalawangin na metal at maruming basura. Ito ang amoy ng krimen at dumi. Tiningnan ni Neil ang dingding ng bodega. Ang dingding ay gawa sa malamig na semento at berde na damong dagat ang tumubo dito. Ang malaking kikisi ay naka-install sa labas ng bodega, ngunit tumigil ito sa paggalaw. Peke ang kisis, Boss Neil. Ito ay isang trick para sa mga tagalabas. Nagsuot ng maskara si Sambat. Pumasok na tayo. Binuksan ni Neil ang kanyang malaking flashlight. Ang liwanag ng flashlight ay tumusok sa alikabok sa hangin. Ang malakas na tunog ng kalawangin na bakal na kadena ay sumira sa katahimikan nang buksan nila ang nakakandadong pinto. Ang loob ng bodega ay malawak at madilim. Ang kisame ay mataas, ngunit ang anino nito sa sahig ay lumikha ng nakakatakot na hugis. Ang una nilang nakita ay ang mga kahon ng prutas na nakasalansan. Dahan-dahan silang naglakad upang hindi gumawa ng ingay. Ngunit ang lamig at katahimikan ng hangin ay sumigaw na ang lugar na ito ay hindi para sa totoong prutas storage. Naglakad si Neil sa likurang sulok ng bodega. Mayroong isang lugar na natatakpan ng isang malaking itim na kortina. Sa tabi ng kortina, nakita niya ang matapang na amoy ng ilang kemikal. Ang amoy ng organic solvent. Nilinis na nila ang lugar na ito. Ang boses ni Neil ay hindi malakas ngunit tigas. Hinila niya ang kortina. Sa likod nito, nakita niya ang isang maliit na lihim na pinto na gawa sa stainless steel. Ang pinto ay makapal at matibay. Hindi kailangan ang ganoong pinto para sa prutas storage. Ito na ang lugar, Sambat. Ang huling tawag ni Marie ay humahantong dito. Gumamit si Neil ng headphone at microphone upang makinig sa stainless steel na pinto. Ang loob ay ganap na tahimik. Naghihintay ang hangin. Kinontrol niya kahit ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga kamay na may guwantes ay humawak sa malamig na metal na ibabaw ng pinto. Kailangan nating malaman kung ano ang itinago nila rito. Ang stainless steel na pinto ay agad na bumukas na parang tunog ng isang makina na humihinto sa paghinga. Ang mabigat na tunog ng lumuwag na bakal na kadena ay nakakabingi. Ang hangin mula sa loob ay nagdala ng malalim na halumigmig at amoy ng nabubulok na balat. Ito ang amoy ng isang lugar na puno ng panahon at sekreto. Hawak ni Neil ang flashlight at unang pumasok. Malupit na tumusok ang liwanag ng flashlight sa loob ng silid. Ito ay isang maliit na silid at ang mga dingding ay gawa sa makapal na semento. Ang lugar na ito ay parang isang silid sa ilalim ng lupa na maingat na itinayo upang hindi makalabas ang tunog, amoy at liwanag. Ang silid na ito ay malinis, halos walang kasangkapan. Sa gitna, nakita niya ang isang stainless steel na upuan. Ang hugis ng lubid na nakatali sa upuan ay agad na nagpakita na ang lugar na ito ay isang lugar upang saktan ang mga tao. Hindi ito prutas storage. Ang boses ni Sambat ay masyadong mahina. Hinawakan ni Neil ang isang dingding. Ang malamig na halumigmig ay naramdaman sa kanyang guwantes. Ang temperatura ay malamig, hindi bababa sa 10 degrees na mas mababa kaysa sa labas. Mukhang inayos ito upang alisin ang amoy ng kosmetiko ni Marie o ang amoy ng red wine mula sa auction. Sinuri ni Neil ang sahig. Ang liwanag ng kanyang flashlight ay nagpakita ng alikabok at tubig ng detalyado. Tiningnan niya ang sulok ng kisame. Doon, nakita niya ang bakante na lugar ng isang maliit na kik. Nilinis na nila ang lugar na ito. Kinuha nila ang lahat ng talaan. Ito ay isang lugar na sistematikong nilinis pagkatapos ng krimen. Ngunit gaano man kaorganisado ang kriminal, palaging may bakas na natitira. Tiningnan ni Neil ang sementadong sahig malapit sa upuan. Nakakita siya ng isang itim na mansa. Pagkadismaya ni Sambat, dapat iyan ay mansa ng langis, Boss Neil.
Hindi iyan amoy ng langis, sambat. Inamoy ni Neil ng malapit. Ito ay amoy ng dugo na masusing nilinis. Halos nawawala na ang amoy ng bakal, ngunit naaalala ko ito. Hindi kalayuan sa lugar na iyon, nakita ni Neil ang isang maliit na piraso ng kristal ng isang puting plato. Ito ay isang ordinaryong plato. Nang kunin niya ang piraso ng plato na iyon, nakita niya ang ilang pula kayumanggi na mansa sa loob. Ang mga mansa na iyon ay mukhang kosmetiko na humalo sa luha. Ito ang gamit ni Marie. Ang boses ni Neil ay mabigat. Siya ay nakakulong dito. Sinira niya ang plato na ito. Hinanap nila ang silid sa pag-asang buhay pa si Marie. Ngunit siya ay ganap na nawala. Walang sapatos, jacket, o kahit piraso ng kwintas na diamante na luha ng diwata ang natagpuan. Sumandal si Neil sa dingding. Ang malamig na halumigmig ng semento ay tumusok sa kanyang likod. Naramdaman niya ang psikolohikal na sakit. Ang malungkot na imahe ng kanyang nakaraan ay lumitaw sa dilim ng lihim na silid na ito. Ang kanyang kasamahan ay malamang na nagtapos din sa ganitong lugar. Ang sekreto na nakasara sa pinto ay nag-alay ng buhay ng isang tao. Buhay pa ba siya, Boss Neil? Tanong ni Sambat nang may pag-asa. Huminga si Neil. Ang hangin ay napakabigat. Kailangan nating ipagpalagay na umalis siya sa lugar na ito. Walang jacket o sapatos ang natagpuan. Inilipat na nila siya sa ibang lugar. Inilagay niya ang basag na piraso ng plato sa ebidensya bag. Ang mansa ng dugo at ang piraso ng plato na ito ang ating pagkakataon upang ikonekta ito kay Coronel Rithy. Kailangan nating hanapin ang lugar kung saan niya itinago ang diamante. Ang diamante ang magdadala sa atin sa huling taguan ni Marie. Paglabas nila sa bodega, ang liwanag ng umaga ay mas malakas. Ito ay isang senyales ng pagsisimula ng labanan. Pagdating sa istasyon ng pulisya, ang presyon ay dumating sa opisina ni Neil. Hawak ng Chief Superintendent ang isang pulang folder at naghihintay sa kanya. Neil, ano ang ginagawa mo? Nakatanggap ako ng reklamo mula kay Coronel Rithy. Sabi niya iligal na nilusob ng iyong mga tao ang kanyang warehouse company. Ang boses ng Chief Superintendent ay matigas at walang pasensya. Hindi iyon prutas warehouse, General. Ito ay isang lugar para sa human trafficking at lihim na plano. Tumugon si Neil ng matatag. Tiningnan niya ang mga mata ng Chief Superintendent ng diretsyo. Patunayan mo sa akin, Neil. Ang isang diamante na hikaw sa isang gilid at ang basag na piraso ng plato ay hindi makakapagpatunay sa iyong imahinasyon. Maaaring tumakas si Marie sa sarili niyang desisyon, dala ang diamante. Kaya bang gawin ng isang sikat na bituin tulad ni Marie ito? Siya ay ambisyosa. Pinahirapan siya ni Rithy pagkatapos niyang magbitiw sa kanyang charity foundation. Kinontrol ni Neil ang kanyang galit. Hindi mo pa maaaring interogahin si Rithy ng opisyal. Napakaraming proteksyon niya. Tandaan na nakikipagkumpetensya ka sa pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa Maynila. Hindi ka dapat gumawa ng karagdagang hakbang ng walang malinaw na ebidensya. Nang umalis ang Chief Superintendent, ang opisina ay naramdaman na parang isang walang laman na espasyo. Tiningnan ni Neil ang larawan ni Rithy sa mesa. Ang mukha ni Rithy ay may ngiti ng tagumpay. Nagsimula na ang labanan na ito, Coronel. Kailangan kong tanggalin ang iyong proteksyon. Ang dingding ng opisina ay naramdaman na parang bumabagabag kay Neil. Ang ingay ng araw ng Maynila ay hindi makapasok sa silid, ngunit ang tahimik na tunog ng pampulitikang presyon ay umalingaw-ngao sa kanyang tainga. Hindi lang nagreklamo si Coronel Rithy sa Chief Superintendent, kundi gumamit din ng dyaryo at telebisyon. Sa buong umaga, nakita ni Neil ang maskara ni Rithy sa mga headline ng dyaryo. Hari ng diamante ng pilantropo ginamot ng pulisya, karangalan ng matandang opisyal sinira. Ang puting damit at walang kasalanan ng ngiti ni Rithy ay kabaligtaran ng madilim na pagkawala ni Marie. Gumagastos siya ng bilyon-bilyong dolyar para protektahan ang kanyang imahe, Boss Neil. Inilapag ni Sambat ang isang dokumento. Naniniwala na ang mga tao sa sinasabi niya. Ipinapakita niya si Marie bilang isang kriminal na tumakas dala ang diamante. Mahigpit na hinawakan ni Neil ang kanyang malamig na tasa ng kape. Ang kape ay malamig at walang lasa na. Gusto nilang baguhin ang kwento.
Sa mundo na ito, kapag ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa diamante, sinisira nila ang katotohanan. Sinuri ni Neil ang background ni Colonel Rithy muli. Pagkatapos magretiro mula sa militar, mabilis siyang nakakuha ng lisensya sa pagmimina at pagbebenta ng alahas. 80% ng kanyang negosyo ay nagmula sa hangganan. Isang lugar na walang batas. Sabi ni Neil. Ang kanyang kumpanya ay tiyak na naglalaban ng maruming pera gamit ang environmental protection programs. Dapat alam ni Marie ang sekreto na ito at nagbitiw. Sa kanyang mesa, ang mga litrato ng biktima ng human trafficking at ang tanawin ng lagusan sa lugar ng hangganan ay nakakalat. Sila ang nagpapakita ng katotohanan sa likod ng kadalisayan ni Rithy. Siya ay isang tapat na tao. Hindi niya matanggap ang dumi ng mundo ng diamante. Ang boses ni Neil ay may malalim na kalungkutan. Sinimulan ni Neil na isaalang-alang ang pagtawid sa hangganan ng batas dahil sa presyon. Hindi siya makakakuha ng opisyal na pahintulot upang interogahin si Rithy. Hindi siya papayagan ng chief superintendent. Kaya kailangan niyang gumamit ng madilim na paraan. Sambat, kailangan nating magtrabaho sa dilim. Ang mga mata ni Neil ay lumiwanag sa malamig na kulay ng gabi. Kung hindi natin siya mahuhuli sa opisyal na ebidensya, kailangan nating gawin siyang magkamali ng mag-isa. Inimagine ni Neil ang marilag na opisina ni Rithy. Si Rithy ay marahil nakaupo doon ng may malamig na ngiti at tagumpay. Inayos niya ang lahat. Mayroon siyang matibay na pader ng proteksyon. Siya ay sinanay na harapin ang ganitong sitwasyon. Nagmula siya sa militar. Alam niya ang diskarte sa digmaan. Naisip ni Neil. Upang lusubin ang kanyang kuta, kailangan nating atakehin ang kanyang kahinaan. Si Colonel Rithy ay isang taong labis na mapagmataas at pinahahalagahan ang kanyang imahe higit pa sa buhay. Nagpa siya si Neil na gamitin ang puntong iyon. Binuksan ni Neil ang personal na dokumento ni Rithy muli. Walang impormasyon tungkol sa asawa at mga anak. Hindi niya ipinapakita ang kanyang pamilya sa lahat. Ngunit mahilig siyang mangolekta ng pintura at antigong bagay. Ang kanyang libangan ay pagpipinta. Nakita ni Neil ang isang litrato. Ang litratong iyon ay isang malaking antigong pintura na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Dapat siyang maging isang tao na pinahahalagahan ang sining. O gusto lang niyang ariin ang kagandahan. Nagkaroon si Neil ng ideya ng agad. Sambat, tingnan muli ang huling tawag ni Marie at ang numero ng telepono sa hangganan. Hanapin kung sino ang nagbigay ng numerong iyon. Dapat siya ang taong sumusubok na iligtas si Marie. Sumasakit ang kanyang ulo sa tensyon. Kinunot niya ang kanyang kilay hanggang sa sumakit ang kanyang kilay. Nagdagdag siya ng ice cube sa tasa. Ang tunog ng pagtama ng ice cube ay sumira sa katahimikan ng sandali. Hanggat naglalaro si Rithy sa larong ito, kailangan nating maglaro rin. Ngunit ang larong ito ay tatawid sa hangganan ng katarungan. Dahan-dahang inilagay ni Neil ang kanyang kamao sa mesa. Ang plano ng hindi opisyal na investigasyon ay nabuo sa kanyang isip. Ang mga salita ng Chief Superintendent, ang ngiti ni Rithy, ay lalong nagpagalit sa kanya. Tiningnan niya ang larawan ni Marie. Ang kanyang mukha ay punang malungkot na kagandahan. Ikaw ay isang tapat na tao. Kailangan kong ilantad ang iyong katotohanan. Ito ang aking personal na kaso. Naglakbay si Neil sa isang liblib na lugar ng lungsod. Gusto niyang iwasan ang tensyon at presyon ng istasyon ng pulisya sandali. Ang lugar na iyon ay isang maliit na barangay kung saan nakatira ang mga magulang ni Marie. Sa lugar na ito, ang amoy ng mamahaling alak at liwanag ng diamante ay ganap na wala. Tanging ang amoy ng mainit na nilutong pagkain at basa na lupa ang humalo sa hangin. Si Aling Mom, ang ina ni Marie, ay sumalubong sa kanya nang may mukha na punang luha. Ang kanyang bahay ay simple at malinis. Ang mga litrato ng promosyon ng pelikula ni Marie ay nakasabit sa dingding. Ang mga litrato na iyon ay maliwanag at buhay, ngunit ngayon ay malungkot na tahimik. Siya ay isang maliit na bata. Kahit na siya ay isang sikat na bituin, isa pa rin siyang anak namin. Nagbigay si Aling Moom ng isang tasa ng mainit na kape kay Neil. Ang amoy ng kape ay mapait ngunit mainit. Nakinig si Neil sa nakaraan ni Marie. Nagtapos siya sa unibersidad bago pumasok sa mundo ng sining.
Siya ay may matinding kagustuhan sa kawanggawa at gustong gamitin ang kanyang tagumpay para sa social work. Bakit siya sumali sa foundation ni Rithi, Aling Mom? Tanong ni Neil nang mahina ang boses. Gusto niyang ilantad ang katotohanan. Gusto niyang iligtas ang mga tao. Pinunasan ni Aling Moom ang kanyang luha. Sinabi niya sa akin. Ang foundation ni Rithi ay isang palusot lamang upang tulungan ang mga bata sa lugar ng hangganan. Ngunit sa totoo lang, ginamit ito upang itago ang human trafficking at negosyo ng alahas. Ipinaliwanag ni Aling Moom na nakita ni Marie ang lihim na dokumento na may kaugnayan sa trade routes ng negosyo ng diamante ni Rithi. Kasama sa mga dokumento na iyon ang pagsasamantala sa human resources at paglabag sa batas. Sinubukan niyang mag-abiso sa pulisya. Ngunit alam niyang walang maniniwala sa kanya. Masyadong malaki ang impluwensya ni Rithi. Ang boses ni Aling Moom ay matalas sa gitna ng kalungkutan. Naalala ni Neil ang kanyang hindi nalutas na kaso sa nakaraan. Ang kanyang kasamahan ay malamang na namatay din dahil sa pagsubok na ilantad ang sikreto ng negosyo ng diamante. Pagkatapos ng mga taon, ang parehong kwento ay nangyari muli. Inayos niya ang isang press conference upang magbitiw sa foundation kinabukasan ng umaga. Ipinagmamalaki ni Aling Moom ang tapang at katapatan ng kanyang anak, ngunit ngayon sakit na lamang ang natira. Kaya pinigilan siya ni Coronel Rithi. Ang puso ni Neil ay mabigat na parang bato. Sinimulan ni Neil na interogahin ang sarili. Ano ang natutunan ko mula nang mamatay ang aking kasamahan? Ang aking psikolohikal na pagod ba ang pumipigil sa akin na maabot ang katotohanan? Ang halaga ng luha ni Marie ay higit pa sa isang diamante na kwintas. Ito ang halaga ng katarungan at moralidad. Kailangang isakripisyo ni Neil ang kanyang sakit sa nakaraan. Kailangan niyang lumabas sa dilim ng Nor at hanapin ang liwanag. Tiningnan ni Neil si Aling Moom. Hahanapin ko si Marie. Ito ang aking pangako. Bumalik siya sa opisina. Naghihintay si Sambat na may mahalagang impormasyon. Boss Neil, sinisiyasat namin ang numero ng telepono sa hangganan na huling tinawagan ni Marie. Ang may-ari ng numero ay si Kuya Hien, halaw sa Cohen, isang dating security staff ni Coronel Rithi. Sinibak siya sa trabaho 6 na buwan na ang nakalipas. Kuya Hien. Bakit gustong tulungan ni Kuya Hien si Marie? Agad na nagtanong si Neil. May impormasyon na ang pamilya ni Kuya Hien ay nagdusa dahil sa negosyo ng diamond mining ni Rithi. Isa sa kanyang miyembro ng pamilya ang nawala ng buhay sa lugar na iyon. Gusto niyang maghiganti. Ang liwanag ng pag-asa ay lumitaw sa mga mata ni Neil. Ito ang liwanag na lumabas sa dilim. Si Kuya Hien ang maaaring kahinaan sa sistema ni Rithi. Mabuti. Hanapin si Kuya Hien. Siya ang tanging bakas upang iligtas si Marie. Kailangan siyang maging konektado sa isa pang tao. Gumagamit si Rithi ng media, kailangan nating gumamit din ng media. Ngunit sa mas lihim na paraan. Nagsimula si Coronel Rithi ng isang media war. Ang umaga sa Maynila ay punang laso ng mga headline ng balita. Si Neil at ang kanyang team ng investigasyon ay nahaharap sa pagdududa ng publiko. Halos lahat ng dyaryo ay nagpapakita kay Marie bilang isang kriminal na tumakas dala ang diamante. Nakaupo si Neil sa anino sa ilalim ng ilaw ng istasyon ng pulisya. Naramdaman niya ang presyon ng media. Ang chief superintendent ay naghahanda ng mga dokumento upang parusahan si Neil dahil sa paglusob sa warehouse ni Rithi. Kung ang kasong ito ay hindi makakapagpatunay sa pagka-inosente ni Marie, ang karera at karangalan ni Neil ay mawawala. Naglaro sila sa amin na parang manika sa chessboard, Boss Neil. Inilapag ni Sambat ang isang telepono. Kahit ang ilang miyembro ng aming team ay nagdududa kay Marie. Masyadong matalino si Rithi. Mahigpit na hinawakan ni Neil ang kanyang malamig na tasa ng kape. Ang diamante na hikaw sa mesa. Maliit ngunit kumikinang, nagtatago ng sekreto ng buong dilim. Hindi, Sambat. Hindi siya matalino. Siya ang taong marunong gumamit ng takot. Ang mga tao ay nakikita lamang kung ano ang gusto nilang makita. Naniniwala lang si Neil sa kanyang panloob na instinct. Ang mansa ng dugo at ang basag na plato mula sa malamig na warehouse ay nagpakita ng pagpupumiglas ni Marie. Sa sandaling iyon, ang pinto ng opisina ay mahina na kumatok.
Ito ay isang tunog na nagdala ng mahalagang sekreto. Lumabas si Kim, ang pinakamalapit na kaibigan ni Marie at isang reporter. Ang kanyang mga mata ay natatakot at ang kanyang mukha ay pagod. Natatakot akong pumunta rito, Boss Neil. Ngunit para kay Marie, kailangan kong pumunta. Ang boses ni Kim ay nanginginig. Inilapag niya ang isang nakatiklop na papel sa mesa. Ito ay isang tissue paper mula sa isang murang coffee shop. Sa papel ay mailihim na address na isinulat sa kamay. Ito ang huling sekreto ni Marie. Binigyan niya ako noong isang linggo. Sinabi niya na ibigay ko ang address na ito sa pulisya kung siya ay nasa panganib. Maingat na kinuha ni Neil ang papel. Ang amoy ng papel ng tissue paper ay matapang. Ang address ay nagpapakita ng isang lumang mansyon sa mayaman na lugar ng labas ng Maynila. Ito ay isang hindi opisyal na ari-arian ni Coronel Rithie na kilala bilang isang lugar upang mag-imbak ng pintura at antigong bagay. Ang lugar na ito ay itinago ni Rithie upang walang sinuman ang makaalam. Ito ay isa pang lihim na sanggay para sa human trafficking at money laundering. Paliwanag ni Kim. Marahil ay nag-ayos siya upang makipagkita sa isang tao doon pagkatapos niyang magbitiw. Sinuri ni Neil ang address na ibinigay ni Kim sa mga personal na dokumento ni Rithie. Ang address ay tumugma sa lugar ng koleksyon ng pintura na matagal nang pinaghihinalaan ni Neil. Pintura. Krimen sa likod ng kagandahan. Ang lugar na ito ay hindi warehouse, parang isang art gallery. Nagkaroon si Neil ng ideya ng mabilis. Marahil ay kinulong niya si Marie tulad ng isang piraso ng sining. Sa sandaling iyon, dinala ni Sambat ang impormasyon tungkol sa huling paggalaw ni Kuya Hien. Boss Neil, si Kuya Hien ay madalas pumunta sa murang beer house malapit sa lihim na address na iyon. Galit siya kay Rithie, ngunit alam niya ang security plan ni Rithie kaya siya ay isang mapanganib na saksi. Mabuti. Nagpasya si Neil. Kailangan nating kumilos ngayon. Ang oras ang ating kaaway. Tiyak na susubukan ni Rithie na alisin si Marie sa lalong madaling panahon. Nagpasalamat siya kay Kim at dinala siya sa isang ligtas na lugar. Pagkatapos umalis ni Kim, sinuri ni Neil ang kanyang baril. Ang lamig ng metal ay nagbigay sa kanya ng focus. Sambat, kailangan nating lampasan ang opisyal na pamamaraan ngayon. Maaaring masibak tayo bukas ng umaga. Ngunit ngayong gabi, kailangan nating hanapin si Marie. Gumamit sila ng isang lumang patrol car at nagtungo sa lihim na address. Sa labas ng kotse, ang malamig na hangin ng malalim na gabi ay umiihip. Narinig ni Neil ang kanyang tibok ng puso. Ito ay isang tunog na humalo sa pagnanais na hanapin ang katotohanan at ang sakit ng nakaraan. Ang gabi ay mas malalim. Ang lumang mansyon ni Coronel Rithie ay nakatayo ng tahimik at mapagmataas sa pinakamayamang lugar ng Maynila. Ang mataas na dingding nito ay nagtago ng sekreto. Ang mabangong amoy ng mga bulaklak sa labas ng bakod, ngunit sa puso ni Neil, tanging ang malamig na amoy ng dilim ang naramdaman. Si Neil at Sambat ay lumabas sa lumang kotse na nakasuot ng itim na damit. Nag-iingat silang huwag gumawa ng tunog sa kanilang mga yapak sa sementadong kalsada. Ang seguridad sa labas ng malaking bahay ay matapang, ngunit ginamit ni Neil ang lihim na pasukan na ibinigay ni Kuya Hien, dating security staff. Iyon ay ang likod na pasukan ng kusina ng hardin. Pinoprotektahan niya ang lahat gamit ang modernong teknolohiya, ngunit ang bahay na ito ay isang lumang gusali. Ang lumang pagkakamali ay palaging nariyan, bulong ni Neil ng mahina. Madali nilang binuksan ang kalawangin na kandado at pumasok sa kusina. Ang kusina ay moderno at maluwag. Ang amoy ng mamahaling inihaw na karne ng baka at panimpla ay nasa hangin pa rin na nagpapatunay sa marangyang buhay ni Rithie. Dahan-dahan silang pumasok sa malaking sala. Ang silid ay maluwag at mataas ang kisam. Ang mga bihirang pinta at antigong bagay ang nagpalamuti sa dingding. Iniiwasan ni Neil ang paggamit ng flashlight at umasa sa malabong liwanag ng kabilugan ng buwan na pumasok sa bintana. Ang malamig na marmol na sahig ay nasa ilalim ng kanilang mga paa. Ang hangin ay pinalamig ng air conditioner at nagdala ng amoy ng lumang libro at pintura. Ito ay ang palasyo ng malamig at mapanganib na kagandahan. Ang focus ni Neil ay napunta sa isang malaking oil painting na nakasabit sa itaas ng fireplace sa gitna ng sala.
Ang pintura na iyon ay naglalarawan ng mukha ng babae na may kalungkutan, at ito ay isang antigong likha na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Ang pinturang sinabi ni Ate Kim. Bulong ni Neil. Lumapit siya sa pintura. Hinawakan niya ang frame gamit ang kanyang daliri. Ang frame ay lumang kahoy, ngunit naramdaman niya ang irregular na metal sa likod. Sambat, tulungan mo ako. Dahan-dahan na inuangat nilang dalawa ang pintura mula sa dingding. Ang bigat ng pintura ay labis, ngunit sinubukan nila ang kanilang makakaya upang hindi gumawa ng ingay. Sa likod ng pintura, lumitaw ang isang lihim na stainless steel na pinto. Ito ay may katulad na hugis sa pinto ng warehouse. Ngunit ang pinto na ito ay may keypad. Ang code na ibinigay ni Kuya Hien. Naaalala mo ba, Sambat? 0417. Ang kaarawan ni Coronel Rithy. Pinindot ni Sambat ang numero gamit ang guantes. Isang maikling tunog ng elektroniko ang narinig at ang pinto ay dahan-dahang bumukas papasok. Ang silid ay naiiba sa ibang mga lugar. Ito ay napakalamig dahil sa air conditioner. Kahit na madilim, mayroong isang maliit na mesa at upuan sa gitna ng silid. Ang amoy ng maalat na luha at malamig na hangin na parang bangkay ay naramdaman sa hangin. Binuksan ni Neil ang flashlight. Malupit na tumusok ang liwanag sa sulok ng silid. Nandoon, nakita nila si Marie. Nakaupo siya sa upuan. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mata ay sarado. Ang kanyang katawan ay tigas sa ilalim ng malalim na anino. Nakasuot pa rin siya ng kwintas na diamante na luha ng diwata sa kanyang liig. Ang diamante ay pula na kumikinang na parang dugo sa ilalim ng tahimik na liwanag. Halos huminto sa paghinga si Neil. Ang kanyang tibok ng puso ay umalingaw-ngao na parang bomba sa kanyang tainga. Marie. Mahina na tinawag ni Neil. Binuksan ni Marie ang kanyang mga mata. Takot at pag-asa ang humalo sa kanyang mga mata. Alam na niya. Ang kanyang boses ay nanginginig at hindi malinaw. Agad, ang tunog ng pagbukas ng kandado ay narinig mula sa isa pang likod na pinto. Malalakas na yapak ng bota ng militar ang pumasok sa silid. Lumabas si Coronel Rithy na nakasuot ng itim na suit. Ang kanyang mukha ay punang malamig at walang kasalanan ng ngiti. Inspector Neil. Ano ang ginagawa mo sa aking bahay? Ang kanyang boses ay tahimik ngunit nakakatakot. May hawak siyang pistol sa kanyang kamay. Naparito ako upang ilantad ang iyong krimen, Rithy. Dahan-dahang binunot ni Neil ang kanyang baril. Ang tunog ng pagkiskis ng metal ay lalong nagpatigas sa hangin. Ang hangin sa lihim na silid ay malamig at tigas na parang isang bloke ng yelo. Ang lugar ay makitid, ngunit ito ay naging isang larangan ng digmaan ng kapangyarihan at katarungan. Hawak ni Coronel Rithy ang pistol nang may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang daliri ay mahigpit sa gatilyo. Bakit mo ako gustong sisihin, Neil? Ang boses ni Rithy ay malalim at matatag. Nilinlang ako ng batang ito. Siya ang kriminal na nagnakaw ng aking alahas. Hindi, Rithy. Ikaw ang nagnakaw ng katotohanan. Ang boses ni Neil ay nanginginig sa galit. Matatag niyang itinutok ang baril upang protektahan si Marie. Ang iyong diamante ay ginawa ng luha ng mga taong namatay sa lugar ng hangganan. Nag-human trafficking ka at naglaban ng maruming pera. Gustong ilantad ni Marie ang sekreto na ito kaya kinidnap mo siya. Mapait na tumawa si Rithy. Ang tunog ng tawa ay umalingaw-ngao sa dingding ng silid. Katarungan. Ang katarungan ay para lang sa mga may pera at kapangyarihan, Neil. Ang iyong kasamahan ay namatay din dahil alam niya ang katotohanan na ito, hindi ba? Sinubukan mong ilantad ang katotohanan na nagdulot sa iyo ng walang tulog sa loob ng isang dekada. Sa tingin mo ba kaya mo? Ang mga salita ni Rithy ay tumusok sa malungkot na nakaraan ni Neil. Ang baril sa kamay ni Neil ay nanginginig sandali. Sinubukan ni Rithy na samantalahin ang sandaling iyon. Sambat, dakpin si Rithy. Matapang na itinulak ni Neil ang kanyang psikolohikal na pagod at nag-utos. Sinubukan ni Sambat na tumakbo upang dakpin si Rithy. Ngunit si Rithy ay mabilis at malupit. Mabilis siyang babaril ng pistol. Ang malakas na tunog ng baril ay umalingaw-ngaw. Agad na kumalat ang amoy ng pulbura sa silid. Bumagsak si Sambat sa dingding.
Dugo ang nagsimulang umago sa kanyang balikat. Sambat! Sumigaw si Neil sa galit. Hinila ni Neil ang mesa upang protektahan si Marie. Tinutok ni Ruthie ang baril kay Neil. Ang bala ay tumama sa sementadong dingding at tumalsik ang alikabo. Itinutok ni Neil ang kanyang baril at bumaril pabalik. Ang dalawang tunog ng baril ay nakakabingi. Bumagsak si Neil sa lupa at gumapang. Ang kanyang daliri ay humawak sa malamig na sementadong sahig. Gumawa ng paggalaw si Marie mula sa upuan at inangat ang kwintas na diamante na luha ng diwata. Ibinato niya ang diamante sa dilim sa ilalim ng mesa. Hindi mo makukuha ang alahas, Ruthie. Sumigaw siya. Ang focus ni Ruthie ay napunta sa diamante na kwintas. Kasakiman ang lumiwanag sa kanyang mga mata. Bobong bata. Tumigil si Ruthie sa pagbaril at sinubukang hanapin ang diamante. Sa sandaling iyon, sinamantala ni Neil. Agad siyang lumabas mula sa anino. Binaril niya ang kamay ni Ruthie. Ang ikalawang tunog ng baril ay tila mas malakas. Sumigaw si Ruthie sa sakit. Ang kanyang pistol ay nahulog sa sahig ng may tunog ng metal. Ang amoy ng bakal ng baril ay mas matapang. Tumakbo si Neil kay Ruthie at dinaganan siya sa lupa. Ang mukha ni Ruthie ay pula sa galit at pagkadismaya. Hindi ka mananalo, Neil. Sa likod ko. Nariyan pa rin sila. Ang iyong dilim ay nagtatapos dito, Koronel. Inilabas ni Neil ang posas. Ang tunog ng bakal ay ang representasyon ng katarungan. Bumukas ang stainless steel na pinto at ang mga pulis na may maliwanag na flashlight ay pumasok sa lihim na silid. Si Coronel Ruthie ay nakahiga sa malamig na sementadong sahig, nakaposas. Ang kanyang mukha ay baluktot sa pagkatalo at kawalan ng kapangyarihan. Huminga si Neil ng malalim. Ang hangin ay punang amoy ng dugo, pulbura at halumigmig. Tiningnan niya si Sambat na sugatan sa balikat. Ngumiti si Sambat nang may tagumpay sa kanyang mga mata, kahit na masakit. Okay lang ako, Boss Neil. Ligtas na dinala si Marie palabas. Ang kanyang mukha ay walang takot, ngunit ang kalungkutan ay nanatili. Lumingon siya kay Neil at nagbigay ng tahimik na pasasalamat sa kanyang mga mata. Nakita ni Neil ang kwintas na diamante na luha ng diwata na nahulog sa dilim sa sulok ng silid. Ang diamante ay sumipsip ng tahimik na liwanag at malamig na kumikinang. Kumakatawan ito sa kasakiman at pagsasamantala. Inilagay ni Neil ang diamante sa ebidensya bag. Ang lamig ng diamante ay nagpaalala sa kanya ng sakit ng nakaraan. Ang umaga ng Maynila ay nagsimula sa patak ng ulan. Malakas ang ulan. Ang tunog ng mga patak ng tubig na umaagos sa bintana ng kotse ay sumira sa katahimikan ng courtroom. Si Coronel Ruthie ay nahatulan ng maraming krimen. Ang patotoo ni Marie at ang impormasyon ni Kuya Hien ang nagpabagsak sa kanyang maimpluwensyang pader ng proteksyon. Ang human trafficking at money laundering ng negosyo ng diamante ay nailantad. Ang media na minsan ay nagpuri kay Ruthie ay nagbunyag na ngayon ng kanyang kalupitan. Gayunpaman, si Neil ay hindi nakaramdam ng tagumpay. Sinermona ng Chief Superintendent si Neil ng husto para sa iligal na pagpasok at tinanggihan ang kanyang promotion. Nagbayad si Neil ng halaga para sa kanyang karera at kinabukasan. Nakaupo siya sa opisina mag-isa. Ang hangin ay punang amoy ng basa na papel at mapait na kape. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naisip ang imahe ng nakaraan. Ang kanyang kasamahan. Nalutas ko na ito ngayon, kaibigan. Bulong ni Neil ng mahina. Ang pag-aresto kay Ruthie ay nagpagaling sa psikolohikal na sugat ni Neil. Kailangan niyang tumawid sa hangganan ng batas para sa katarungan, ngunit ito ay ang madilim na paraan na kinakailangan. Nang gabing iyon, naramdaman ni Neil ang isang kapayapaan na hindi niya naramdaman noon. Ang tunog ng patak ng ulan ay tila naglilinis ng kanyang mga alalahanin. Pagkatapos ng isang buwan, si Marie ay nagbakasyon mula sa kanyang karera sa sining at nakatuon sa charity activities. Ang kwintas na diamante na luha ng diwata ay ibalik sa gobyerno at ang halaga nito ay ginamit para sa tulong sa mga biktima sa lugar ng hangganan. Si Neil ay patuloy na naglilingkod bilang isang ordinaryong inspektor sa istasyon ng pulisya. Kahit na hindi siya na-promote, ang kanyang karangalan ay mas mataas. Si Sambat ay nanatili bilang kanyang tapat na assistant.
Isang araw, nakaupo si Neel sa isang lumang tindahan ng kape. Ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ito ay ang ngiti ng malamig na kapayapaan na nakuha pagkatapos harapin ang dilim. Ininom niya ang kanyang kape. Mapait, ngunit malinaw. Tiningnan niya ang malabong dilim ng hinaharap, ngunit handa na siyang harapin ang dilim na iyon gayon. Ito ang Manila Noir na kwento, kung saan ang katarungan ay magastos at ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa sa diamante. Sa diamante. Sa diamante. Sa diamante. Sa diamante. Sa diamante.